Magandang gabi mga kalahi kong Pilipino, magandang gabi. At sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At ngayon, nandito na naman si Kalahing Saman. Mayroon na naman tayong panibagong video, panibagong vlog na ihatid ko sa inyo para ang bawat isa, mayroong patnubay ang bawat isa ng mga kalahing Pilipino. Dahil kailangan talaga ang gabay at patnubay para marunong po tayo pumili kung sino talaga ang karapat-dapat na mamuno sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, mga kalahi. At mayroon po akong dalawang video na ipakita sa inyo, mga kalahi, na magiging comparison no, sa bawat manunood, dahil kailangan talaga na mai-compare po natin ang bawat leader na kailangang mamuno sa ating bansang Pilipinas. Kapag ang ating leader talaga matalino, mabait, disyente, at napagkagaling talagang mag-speech, mga kalahi, no? Ito parang para sa akin ay ito po ay tatak talaga, no? Tatak Marcos talaga. Napakatindi talaga pagdating sa tinatawag na or sa speech talaga, mga kalahi. Ito talaga kailangan natin ang klaseng leader na ganito para po tayo ay magkasundo po tayo sa iba't ibang mga leader sa iba't ibang bansa. Kasi kapag makukulangan po tayo sa kaalaman patungkol sa pananalita, sa pamamahayag talaga, talagang ang choice po natin talaga ay umiwas po tayo na hindi na tayo magkipag-usap, makipagsundo sa mga banyaga, lalo na sa mga kapitalista, mga ekonomista, itong mga mamumuhunan, no? Dito po sa atin pong bansang Pilipinas, mga kalahi. Kaya napakatindi itong video na ipakita ko sa inyo, mga kalahi. Panoorin ninyo kung gaano talaga kagaling ang si PBBM, no? President Bongbong Marcos Jr., ang anak ng dating Pangulo ng Pilipinas, na napakagaling at napaka-lupit, no, pagdating ng speech. Tapos maraming plano para po umunlad ang ating bansang Pilipinas. Mahirap talaga, no? Pag mapalitan na talaga ang liderato sa mga Marcoses, ay talagang mapababayaan talaga ang naumpisahan na kaunlaran sa ating bayang Pilipinas, mga kalahi. Panoorin nyo, mga kalahi, para mayroon po tayong gabay, patnubay, paano tayo pumili ng magiging leader, lalo na hindi mapakasakali na parating na naman ang 2028, ay mayroon na namang gagawing election, mayroon na namang gagawin na butuhan. So kailangan, no, na marunong po talaga tayong pumili na hindi tayo mapapahiya talaga, mga kalahi. Ang klaseng leader na kailangan ng Pilipinas, ito na talagang napakagaling, matalino, magaling mag-speech, talagang magkakasundo tayo sa iba't ibang mga leader ng bansa sa buong daigdig, ay para lalong umunlad ang ating bansang Pilipinas. Ito po, mga kalahi. Strengthen investor confidence that expand opportunities for our peoples and ensure that economic growth is shared. Because together we can secure a future where both nations are self-sustaining, competitive, and prepared for the demands of tomorrow. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. The business agreements signed earlier today on various industries, including shipbuilding, nuclear energy, aerospace, critical minerals, and supply chain and retail, health, and wellness demonstrate our enthusiasm for our private sector to deepen our strong economic relations. All of these will ripple into significant partnerships that will generate projects, investments, and, of course, livelihood. This administration remains persistent in its commitment to meaningful reform. We are eradicating bureaucratic barriers, reducing the cost of doing business, and boosting our competitiveness in the global arena. Because of the confidence that you have placed in our country, foreign direct investments have grown through the decades. The Philippines and Korea have likewise built a relationship that is rooted in mutual respect, enriched by cultural exchange, and strengthened by genuine friendship. In many meaningful ways,
Filipinos have embraced Korea as something warmly familiar, from eagerly following Korean dramas to including kimchi and bulgogi in our regular fare, and with singing along with the favorite artists from Korea. Our people have formed a genuine and lasting bond with Korean culture. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. It is an opportunity to present the direction of our economic development, the reforms that we have instituted, the investments that we seek to attract, and the environment we are continuously shaping, one that is transparent, that is predictable, and that is conducive to business. More importantly, it is a platform where our industry leaders, innovators, and decision makers come together to build enterprises that create value, that generate employment, and that uplift communities. Allow me to recognize the valuable contributions of the Philippine and Korean entities who are taking part in strengthening this cooperation. The business Yan mga kalahi, no? Napakagaling at napakatalino, napakatindi pag mag-speech na talaga itong Tatak Marcos. Kaya mga kalahi, talagang pag mapalitan talaga ang mga Marcoses sa kanilang liderato, ay talagang babalik naman sa kawalang hiyaan. Ay kasi ang napansin natin sa ibang mga presidente, ibang mga pangulo na nakaraan, ay talagang nahihirapan silang makipagsundo, lalo na sa iba't ibang bansa, businessmen, no, yung mga kapitalista, magbigay ng mga puhunan, ay talagang makikita natin mga kalahi, napakatindi sa ating kasalukuyang gobyerno ni PBBM, dahil mayroon po tayong presidente na napakagaling, kahanga-hanga talagang magpahayag mga kalahi. Kaya nasa inyo mga kalahi ang pagpili, no, dahil parating na naman ang tinatawag na eleksyon. Ang iba nga nag-umpisa na magkumpanya, no, especially sa Vice Presidente na si BP Sara, na siya po'y nagpahayag na siya po'y tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas this coming 2028 election mga kalahi. Kaya lang mga kalahi, hindi ba po kayo mag-isip kung mayroon ba si Sara Duterte sa ganitong uri na pananalita o pamamahayag? Ganito ba siya katalino? At maasahan ba natin si BP Sara na makipagsundo siya sa iba't ibang leader ng mga bansa, no? Dahil parang mahihirapan talaga siya pagdating sa communication, pagdating sa tinatawag na pakipag-usap patungkol sa pamahalaan. Panoorin ninyo mga kalahi itong video, dahil sabi ko nga a while ago na kailangang ma-compare po natin kung gaano talaga itong si PBBM mga kalahi. Walang binabasang script, walang binabasang nakasulat dyan na litra. Manang-mana talaga sa Ferdinand Marcos Sr. Napakatindi. Hindi, wala talagang kurat, no? Talagang napakagaling. Ito ang kailangan nating magiging leader o presidente ng Pilipinas. Ganitong klase, no? Kaya lang talagang pinagtulong-tulungan talaga siya na sinisiraan. Tapos at the back of the propagandista, mga slanderers, ay nandyan po ang China, nakafunded talaga ng China. Kasi nais at gusto nila na mapatalsik ang ating mahal na presidente. Panoorin ninyo itong video mga kalahi para makumpara ninyo kung ano talaga itong si idol ng iba. Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Is the good Vice President Yan mga kalahi, no? Dito po natin talaga makumpara, no? At makikita po talaga natin kung ano talaga ang kakayahan sa mga nagnanais tumakbo bilang presidente this coming 2028 election, no? Ito po napakalakas ang loob talaga na napakalakas ang loob tumakbo bilang presidente.
Kaya lang, ang katanungan natin ay ganito, may kakayahan ba siyang mamuno? Paano kaya niya pamunuan, at paano kaya ang kanyang liderato? Mangyari na naman na umaasa lang sa mga advisor, umaasa na lang sa mga magaling mag-speech, hindi galing sa kanya. Ganyan na naman. No? Katulad sa previous administration, talagang mapansin mo talaga na parang no, parang mahirap talagang no. Kaya ang bansang Pilipinas, kaya ang presidente, ang previous president noon talaga na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte napansin natin na parang hindi talaga kaibigan, no, hindi talaga friend sa maraming mga leader ng mga bansa. Halos lahat inaaway, minumura, no? Isa lang ang paborito at idol niya na leader, ang leader talaga sa China. Isa lang, no? Ganun din si Jinping, no? Ganun din ang presidente ng China. Hindi naman din marunong. Hindi marunong mag-speech ng English. Kailangan pang i-interpret. Kaya yun talaga ang mangyari. No? Walang sariling wika. Ganun din. Kaya mga palaala, mga kalahi, no, mga Pilipino, mga kalahi, mga kababayan, no? Ito po yung mga palaala sa inyo na kailangan marunong po kayong pumili, na kailangan na educated na po tayo pagdating sa halalan 2028, na kailangan hanapin natin ang ganitong uring pananalita, pamamahayag na ito po walang iba kundi si PBBM. No, kung pwede sana talaga, kung naisin talaga natin ng mga Pilipino talagang dapat sana walang eleksyon. Dapat sana mag-extend pa ng maraming year dahil tayo po'y umaasa. We are still hoping that our present or current Republic of the Philippines talagang iaahon talaga tayo sa kahirapan, no? Dahil marami talagang mga businessmen na galing sa iba't ibang bansa, mga kapitalista, at tayo na po'y patuloy na, papunta na po tayo sa kaunlaran sa ating bayan. Dahil yun sa napakagaling na presidente natin. No, kung pwede sana majority decision na walang eleksyon na mangyari, magpatuloy si PBBM sa kanyang pamumuno. Yun ang wish natin ng mga pro-government. Dito lang tayo mga kalahi. Iwanan ko sa inyo ang mensahe na ganito, na kailangan sumunod tayo sa gobyerno dahil walang tatag na gobyerno maliban na ito po'y tatag ng Diyos. Pag lumalaban po kayo sa government, sa gobyerno, kayo rin ay lumalaban sa Diyos. Tandaan ninyo, obey the government, obey the current administration, President Bongbong Marcos Jr. Bagong Pilipinas, bagong buhay.